Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay andito tayo ngayon sa aking arrangement area. So, i-update ko ulit kayo kung ano na yung kanilang latest dito. Lalo na sa mga kulay kasi medyo malamig na yung gabi namin. So, medyo kumukulay na sila ngayon. So, dito nga pala ay nakaka-receive sila dito ng full sun at wala silang UV cut. Kahit nung summer, hindi ko sila nilagyan ng UV cut. So, ganyan lang sila nung summer time. Hanggang ngayon, ganyan pa rin sila. Ayan. Wala silang takip. So, tinatakpan ko sila ng frost cloth during winter time kasi meron kaming frost. So, para maiwasang magka-frostbite yung dahon nila, meron silang frost cloth. Pero yung UV cut ay hindi na ako naglagay. Kasi kapag nilagyan ko sila ng UV cut, hindi sila makita. Nasa harap kasi sila ng bahay. So, parang dekorasyon na rin sa harap ng bahay. And, meron lang konting mga nagka-damage dito nung summertime. Pero, mas maraming na-damage doon sa patungan ko. Dito napakakonti lang. And, ito nga pala, nag-isang taon na to. Ayan, last October ko kasi to tinanim dito sa pot. Ito, malaking pot to guys. Ayan, sobrang laki ang pot niya. So, itong lahat na tinanim ko dito ay sariling propagation ko lang. Ayan. Ito yung mga na-damage. Ayan. Dito, tsaka dito, may bakante kung nakita ninyo. Tapos dito, may bakante din dito. Nilagyan ko lang neto. Ayan. Ito nga pala, dito galing. Ayan, mayroong mga pinutol dyan. So, pangtakip dito sa nawalang succulents. Ang nawala yata dito ay peach boy. Tapos dito hindi ko na alam kung anong nawala dito. Ayan. Mayroong tatlo na stem rot. Tapos yung mga kulay nila, ayan. Gumaganda na sila. Nagpipink na. Lalo na itong nasa gitna. Oh. Ang ganda na ng kulay niya. Ito, kahit summer, maganda yung kulay niya. Ngayon, mas lalo siyang kumulay. Nagiging orange na yung dahon niya. Tapos ito, mushy leaves yan. So, hindi ko na tinanggal. Baka masugat yung kanyang stem. Antayin ko na lang mag-dry yung mushy leaves niya. And, ayan na yung kanyang hitsura guys. Ayan, kumakapal na yung mga sedum na tinusok ko dyan. Yan oh. Pahaba na siya ng pahaba guys. Yung mga sedum. Ito rin, kasabayan din sila. Last year din, ginawa ko to. So, nag-isang taon na rin siya. Tingnan ninyo. Yan. Dito walang na-damage dito. Ano lang siya, nagkaroon lang siya ng maraming dry leaves. Yan. So, hindi ko pa siya natanggalan ulit ng dry leaves. Tapos ito, pataas na siya ng, ayan yung stem niya. Oh. Pahaba na ng pahaba yung stem. So, ayan guys. So, dito plano ko tong lagyan ng ibang succulents dito banda para lush siya tingnan. Tapos ito matagal na to. Itong mga ganito na ano ba to, kahoy. Ginawa kong pot na kahoy. Matagal na to siya. So, 3 years na to. Hindi pa ako nag-video, nandito na siya. Ginawa ko na to. So, ang ginamit kong pintura ay yung, ano ba yun? Waterproof na pintura. Yan. So, matagal na siya. Hanggang ngayon ay okay pa rin. Yan. Sa ilalim, kahoy din. So, tingnan natin yung ilalim. Ayan, kahoy din. Yan. So, waterproof na pintura ang ginamit ko. Kaya hanggang ngayon, ano pa rin siya. Buhay na buhay pa rin. Hindi pa rin na ano yung nabulok yung kahoy. So, ayan, ito mga renyoni ay, ang cute nila. Ang dami lang dry leaves, pero ang cute nila guys. So, 3 puno yung tinanim ko dito. So, sa 3 puno, ganito na yung naging hitsura. Anak lang siya ng anak at hindi na lumalaki yung rosette. Yan, pero cute siya tingnan, diba? Tapos ito, mas lalo ko tong napansin kasi ang kulay ni apos dito, nagpipink talaga siya guys. Oh, pink na. Lalo na tong nasa gilid kasi talagang nakaka-receive to ng maraming sunlight kaysa dito sa 3.
mahaba na kasi to. Itong mga tinusok ko dito na sedum, mahaba na kasi. Kaya hindi sila masyadong sobrang pink na katulad nitong nasa gilid. Ayan. Pero lahat sila nagpipink na. Pero ito talaga ang sobrang pink sa kanilang apat. So mga apos to, itong apat na to. Tapos dito sa harap ay si Polydonis. Ayan. So pwede siyang isabit. Tingnan ninyo. Ayan. Pwede siyang isabit. Ayan, diba? Napaka-cute. Meron ako diyang nilagay sa likod. Ayan. Namatay yung mga sedum. Nakalbo na siya. So, ito mga damage to last year. Tinanim ko lang dyan. Ngayon, hanggang ngayon damage pa rin sila. Ayan. So, ito naman si Merine. Ayan, mayroong pangalan dito sa ilalim. Ayan, nandyan yung pangalan niya, si Merine. So, galing siya dun sa gilid. Nilabas ko lang dito kasi yung dahon niya, napansin ko, green. So, kulang siya sa sunlight, kaya nilagay ko siya dito. Ayan, yung Merine. Nakalbo na kasi to guys. Kaya lang, nung napansin ko na parang unti-unti na siyang nagkaroon ulit ng bagong dahon, nilabas ko ulit siya. Ayan. Ito rin, matagal na rin to. Wala akong binago dito. Ganun pa rin sila mula nung umpisa hanggang ngayon. So, mag 3 years old na rin to dito. So, no, ang tinanim ko dati dito ay ganito yung mga hitsura nila. Yan. Ganyan sila dati guys. Ganito. So, ngayon meron na siya mga anak-anak katulad nito. Ito, isang ano lang din to. Isang puno. Dalawa na sila. So, ito, isang puno lang din to. Meron na siyang anak na 6, si Fan Queen. Ayan. Gumaganda na yung kulay ni Fan Queen. Unti-unti na siyang nagpipink yung gilid ng dahon niya. Nagpipink na. Hindi ko alam kung napapansin sa camera, pero nagpipink na siya in person. And, yan. Pati yung ating peach boy dito sa likod. Gumaganda na rin siya. So, dito sinisingit-singitan ko lang to. Katulad nito, nung springtime, nilagay ko to, pati ito. Tapos ito, nilagay ko rin to. Yan, si Harry Watson. Tapos ito, isang puno lang din to, si Reunioni ay. Ito yung pinaka-puno. Ayan, ito. Tapos mga babies na yan lahat guys. Ayan, ang cute diba? Cute siya mag-cluster kapag maliit. So ito rin, matagal na rin. Ayan. Ito na lang yung nag-iisang black prince ko, napakaliit. Tinanggalan ko ng mga dry leaves. Ito na lang yung natira. Ayan, mga black prince. Ito naman ay si pink frill. Ayan, leaf propagation to. Isang dahon nilagay ko dito. So, nag-anak-anak na lang siya sa isang dahon. Ang dami na niyang So, isang dahon na baby nilagay ko dyan. Tapos ito yung Colorata, Chihuahuensis at si Peach Boy. So matagal na to sila nakatanim dito at hindi ko pinalitan ng bagong lupa, ganun pa rin. At nilagyan ko ng fertilizer nung spring. So isang beses ko pa lang silang nilagyan ng fertilizer ngayong taon. So nung spring lang. So ngayon malaki na sila, pero ang mas malaki sa lahat ay itong nasa gitna, si Chihuahuensis. Ayan, ito yung pangalan niya, yung nasa gitna. Ayan. So yung dahon ni Chihuahuensis ay malapad. Napansin ko lang na malapad yung dahon ni Chihuahuensis i-compare dito kay Peach Boy. Si Peach Boy pahaba yung dahon niya. Ito palapad. Ayan. Mas malapad yung dahon ni Chihuahuensis. Tapos, ito naman, malapad siya pero maliit. Yan. Siya yung pinakamaliit. Yung tinanim ko sila dito, itong dalawa ay magkasing laki lang. Tapos, ito talaga siya ay maliit. So, napakabagal niyang lumaki si Colorata. Yan, ito ang pinakamalaki. Tapos, ito rin ang napakaraming dahon. I-compare sa tatlo. Yan, maraming dahon to si Chihuahuensis. Yan, kumukulay na sila guys. Ang ganda ng kulay oh. Nagpipink na siya.
So, ito nung springtime, mga arrangement ko nung springtime, ayan. Dahil nakainom sila ng tubig, biglang tumigas yung mga dahon. Kahapon kasi, napakalambot nito. Tapos yung dahon niya, nangungulubot na. Itong pula dito. Ayan. Sisirin. Ayan. Lumambot na yung dahon niya kahapon. Ngayon, ang tigas-tigas na guys, oh. So, ito rin, mga sedum dito na nilagay ko na namatay, nag-dry. Kaya ang naiwan na lang, yung mga echeveria na lang ang naiwan. Yung mga sedum namatay. Tapos, ito talaga ay kumapal na siya ng kumapal, lalo na yung sedum. Tingnan ninyo. Yan. Nakatanim nga pala siya sa bowl. Yan. Tapos, mayroong butas. Binutasan ko lang yung bowl. Ayan. So, itong sedum na to, maselan siya sa winter. So, kailangan kong mag cuttings para itabi during winter time. Kasi kapag pinabayaan ko to dito sa labas, itong mga sedum na to, walan ako ng ganitong klase na sedum. Ayan. Maganda kasi siya kapag kumapal. So, kailangan ko mag-cuttings dyan para itabi. For winter time na hindi siya mamatay. Tapos, ito may kumain. Ayan, oh, may kinainan dito. Oh. Ayan, mayroong kumain sa dahon. So, ayan. Yung ating mga arrangement no springtime. Tapos, ito talaga guys, oh. Ayan, ang aking mga peach boy. Lahat to ay leaf propagation lang. So, malaki na sila. Nung tinanim ko sila dito is, medyo maliit pa sila. Hindi pa sila masyadong dikit. Next year nito, mas lalo pa itong lumaki. Next year. So, kumukulay na sila. Tingnan ninyo. Ayan, nagpipink na. So, inikot ko to kahapon kasi yung rosette nila is parang tumabingi na kasi nga yung sunlight namin is patagilid na. So, kung saan yung sunlight, doon din sila nakaharap. So, inikot ko to kahapon. Kaya dito banda sa dito, medyo mapula. Dito naman, medyo green. Kasi ito, dito siya galing. Ayan, inikot ko lang. Para dito naman yung kumulay ng pink na pink. Ayan. Tapos ito naman, hanggang ngayon hindi ko pa rin napalitan ng bagong lupa. Kasi nang hinayang ako guys, ang ganda na kasi ng kulay oh. Ayan, kapag pinalitan ko to ng bagong lupa, yung kulay niya mag-fade. So, hinayaan ko na lang na ganito. Ayan, sayang kasi. Ayan, kumukulay na siya. Lalo na to, oh, pulang-pula to oh. So, ito rin, inikot ko rin to. Ano rin to siya kahapon. Nakaganyan din siya. Itong nandito, ito yung nasa baba. Tapos ito yung nasa ibabaw. Tapos inikot ko para ito naman yung pumula. Yung dito banda. Ayan, inikot-ikot ko lang. So, kailangan mo talagang ikot-ikutin kapag autumn na kasi patagilid na yung sikat ng araw. Ito naman is si, Pretty and Pink. Ayan. Para na siyang nagiging bonsai. Nagwawala na si Pretty and Pink. Nung bago siyang tanim dito, napakalaki ng kanyang rosette. Galing kasi ito sa, doon sa gilid ng bahay namin. So, kinuha ko at nilagay ko siya sa pot para magiging bonsai look siya. So, ayan, lumiit na yung kanyang rosette. Meron din ako dito. Ayan, Pretty and Pink din. Ayan, oh. Diba? Tingnan ninyo yung rosette. Magkaiba. Yung laki. Yan. Ito matagal na to siya guys. Sobrang tagal na to. 5 taon na yata yan. Mula nung pinropagate ko. 5 taon na to. Yan. Sobrang cute niya. Ito mga Pretty and Pink din yan. So, ang cute ng Pretty and Pink kapag hindi masyadong malaki. Na bonsai sila. Ito si maybe na yung ganito ko na nakatanim sa malaking pabilog na pot ay talagang lahat
nag-dry na. So, tinapon ko na lang at ayun, mag-propagate ulit ako ng ganito, mibina, para meron ulit akong cluster. So, maganda kasi yung kulay nito, guys. Winter to spring kasi nagpipink siya tapos may pagka-orange yung kulay kaya gusto ko siya. Yan, tapos mabilis lang tong paramihin. Mabilis lang din siyang mag-anak-anak. Pwede mong i-propagate sa dahon, pwede din sa cuttings, katulad nito. Ayan, i-cuttings mo lang. So, ayan. At ito naman si Darly Sunshine. Maganda na yung kulay niya, guys. Orange na yung kulay niya. Ayan si Darly Sunshine. Ito rin, nakalbo na rin. Tinanggalan ko ng mga dry leaves. Ito na yung naging resulta pagkatapos ko siyang tanggalan ng mga dry leaves. Ito matagal na rin to. Mula nung umpisa nandito na siya nakatanim. Yan, sobrang tagal na niya. Nagdagdag lang ako ng lupa dito sa ibabaw kasi medyo nagkulang na yung lupa. So dinagdagan ko lang. Ang Fan Queen na isang ano lang dati. Isang puno lang. Ito lang. So, ito yung pinakapuno. Ayan, meron na siyang anak. Tapos, meron na naman siyang ulit na bagong anak sa ilalim. Ayan, meron siyang baby dyan sa ilalim. May mga babies siya na palabas. Tapos, ito naman si red berries. Ayan, napakaganda ng dahon niya, guys. No? Shiny na shiny yung dahon niya. Ayan. Mas lalo pa tong magiging red sa winter time. Mas lalo pa yung pumula. Tapos ito si jelly beans. Ayan. So ito rin is si pink frill din to. Ayan. Yung ating pink frill. Isang puno lang din to. Propagation. So nag-anak lang siya ng nag-anak. Ayan. Ang dami din yung dry leaves. Meron tayo ditong maliit na Mira. Ayan. Pumula na si Mira, guys. Yung ating Mira dito. Ayan yung ating baby Mira. Ang liit niya. Kumulay na siya. Tapos, ito is si ghost plant na may kasamang bronze. Biglang tumigas yung dahon ni bronze. Kahapon napakakulubot ng dahon nito. Bago ko diniligan. Ngayon, napakatigas na ng dahon, guys. Ayan ang ating bronze. Pahaba na ng pahaba yung stem niya. Tapos, ito naman, si rin to. Ayan, nabonsay na rin. Ang ating ghost plant. So, isang puno lang to, guys. Ayan yung pinakapuno sa gitna. Tapos, na lang siya, nagkaroon na lang siya ng mga sanga-sanga. Ayan ang ating ghost plant dyan. Tapos mayroon tayo ditong sa likod na Mendoza. Ayan. Napakaliit na ng kanyang rosette. Si Mendoza. Tapos ito naman is mga ghost plant din. Ayan. So ayan yung ating ghost plant dyan. Tapos mayroon din ako ditong mga cactus. Kahapon din, diniligan ko sila. Ayan. Nasira yung ng cactus ko. Nagkaroon siya ng itim. Hindi ko alam kung ano yung itim dyan. So, ayan na yung mga cactus ko. Hindi ko na inalagaan tong mga cactus na to. Maganda pa naman ang mga nito. Mga bulaklak nito. Maganda. Kapag namulaklak sila sabay-sabay. Ang ganda tingnan. Yan. Ito, padami na siya ng padami. Oh. Malaki na yung mga babies niya. So, dati ang liit lang nito. Parang ganito lang kalaki. Ito. Ngayon, ganyan na siya kalaki. Matagal na to siya. Mas, mas matagal pa to sa mga succulents ko. Kasi, ang una kong kinolect dati is mga cactus. So, huminto ako sa cactus kasi lagi akong, alam nyo na, ito tingnan ninyo. Lagi akong dyan. Kaya, nag-stop ako sa cactus. Naman ako ng mga succulents. Yan. So, ngayon, mga succulents na yung mga binibili ko.
Tapos itong mga cactus ko, dahil sayang naman kung itapon, so nilagay ko na lang dito. So during winter time, hindi ko na sila tinatakpan kasi meron akong nakitang cactus kahit winter nasa labas ng bahay. So dati kapag winter time, pinapasok ko sila, baka mamatay sila. So nung nakita ko yung mga cactus na nasa labas lang during winter time, yung mga cactus ko rin, sinasanay ko na rin kahit winter time, nandito lang sila sa labas. So okay naman sila. Kahit hindi sila takpan, okay lang sila. Survivor sila, basta wag lang silang basa during winter time. Hayaan mo lang silang dry hanggang sa spring. Yan, ito rin malaki na rin ang mga anak niya. Yan, ito lang yung pinaka Maganda to ang niya, bulaklak paikot. Kapag siguro next year magandang bulaklak nito, paikot lahat. Kasi yung mga baby niya ay malaki na. So, next year pakita ko sa inyo kapag namulaklak siya. So, ayan. Ito rin, malaki na siya, Lumaki na siya dyan. So, yun lang, guys. Yung ating, dito. Latest update. Medyo, meron ng, ngayon. Lumabas na si Haring Araw. Ayan. Ito magandang kulay nito. Nagpipink to lalo. Ayan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye! Ang ganda ng kulay,